Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpi-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, kabilang na mga Pinoy overseas. Kumusta ka, Lex? Kumusta, Erwin? Ay, mabuti naman. Ayos lang. Medyo maulan nga lang, ha. Maingat ho kayo, yung mga nagmamaneho, yung mga nasa kalsada, madulas po ang lansangan. Pati yung mga manggagawa natin kanina na gulantang dahil mukhang nabawasan yung kanilang account. Bakit? Ay, Sa problema sa isang bangko kanina. Sa isang Ay, bangko. naku, bakit? Ay, bigla na nag-withdraw siya. May parang 20 mil lang na-withdraw. Nag-withdraw na siya 10,000. Meron naman daw, Lex, dumoble. Nadagdagan. Pagdating ng alauna, bakit nabawasan ulit? ano nangyari? Sabi nga, pag nanakaw yung ginagawa mo, hindi sa'yo yan. Kinuha ulit ng bangko. Pero ayusin naman daw ng bangko. Ay, kilala natin yung bangko. Mukhang ayos naman to. Trusted naman yung bangko. Ay, ayaw naman natin magkaroon ng sinasabing bank run kasi hindi yan ang trabaho natin bagkos tinitingnan na natin mga problema at anomalya. Glitches daw, glitches. Glitch, yun. Technical glitch. Pero eto ho yung programang inyong pwedeng masumbungan ho. Sumbong Pramdi, Sumbong OFW, Sumbong Metro, at yung mga pabaya ho sa kanilang mga ginagawa, dito nyo ho ilapit sa amin. Imbestigahan at serbisyo publiko, umpisa na! Pinay sa Saudi, nagpasaklolo, iligtas sa manyak na amo. Alamin sa Kilos Pronto. OFW sa Saudi, binugbog ng apo ng amo. Tinatakot na, hindi pa pinapasweldo. Alamin sa Kilos Pronto. Mga sikyo, 4 na buwan na walang sweldo. Dahilan ng kanilang ahensya, walang pondo. Alamin sa Kilos Pronto. Anak ng nabangga ng jeep nagrereklamo, gastos ng biktima sa ospital, patuloy ang paglobo, operator ng jeep, kulang ang pondo. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Alright mga kapatid, dire-diretso tayo. Unahin na ho natin ito, public service. Isang lola ang nasa ICU ngayon matapos mabundol ng pampasaherong jeep sa Cainta, Rizal. Si Mirna Duazo, 60 anyos, ay nabundol noong June 2 ng jeep na may plakang DXE 482 habang ito ay tumatawid Tolben Alex sa pedestrian. Nakakalungkot doon. Mabuti sana kung saan-saan tumatawid yung si Lola. Sa pedestrian mismo. Nagtamo siya ng mga bali sa magkabilang balikat at kanang hita at hanggang ngayon hindi pa naoperahan. Kailangan raw kasi ng humigit kumulang 200,000 piso para sa operasyon. Pero ang jeepney operator na si Perla Agbuya, 50,000 pesos lang daw ang kayang isuka o ibigay. Anyway, kasama natin ngayon sa studio sina Ian Duazo, ang anak niya,
anak ni Mirna Duazo. At mamaya-maya, ang operator, matatawagan natin. Magandang hapon sa iyo, Ginoong Ian. Magandang hapon din po. So, bago maoperahan, kailangan mo ng ospital ng 200,000? Kasi yung bakal po na, Bakal. yung bakal po na ikakabit sa kanya, kailangan daw bibilin muna namin. Ano yung extent ng injury? Ah, Binti? Balikat? Dito balikat po fractured. Ayun ako. Sa kanang hita po fractured. So, yung 200,000 na, puro sa bakal lang yun, ano? Parang gano'n. Kasi po yung dito po, sa balikat, 30,000 daw po dito bawat isa. Tapos dito Okay. nasa 50,000 daw po. Alright. Wala So, pa yung sa ano doon. alright. So, Matic, lumapit ka sa operator. Ano sabi ni operator? Inaalo ko kami ng halagang 50,000 daw po dahil yun lang daw po ang kaya nilang ibigay. Hindi ba ninyo natanong na, ma'am, di ba may mga TPL tayong tinatawag, third party liability Nabanggit ko po sa kanila yun. Oh, insurance. Ano sabi? Wala akong ano sa amin dahil mahirap lang daw po sila yun lang. Ha? Yun daw po ang nilarason nila sa amin. Automatic yun, tolbe na alam ko doon. Yun ang Matik dapat hindi mo kaya. marehistro yung sakyan kung wala kang, yun ang pinaka-basic na insurance, TPL. Anyway, nasa linya ng telepono si Attorney Eileen Lizada, board member at spokesperson siya ng LTFRB. Magandang hapon po, Ma'am Attorney Eileen Lizada. Magandang hapon po, Sir Erwin, at magandang hapon po sa lahat na nakikinig, sir. Opo, kasama po natin si Tolben Tulfo at Alex Santos. Live po tayo sa PTB4. Good afternoon, And at ma'am. the same time Hi, Alex. May hapon. sa Facebook na rin. Ma'am, meron po tayong complainant dito. Lola nyo, nanay nyo? Nanay. Nanay niya, nabundol ng jeep habang tumatawid sa pedestrian, kailangan ng 200,000 pero sabi ng operator, 50,000 lang ang kaya namin. Ang tanong namin dito, ma'am, pwede ba? Hindi ba may tinatawag tayong TPL na dapat sasagot sa mga ganitong klaseng aksidente, attorney? Okay, tama po, sir. Kanina ho, based advance information na binigay po sa amin, Opo. chinek ho namin muna yung plate number DXE 428. 482. 428. 482 po. Sorry. 482. 482. 482. Kasi yung binigay ho sa akin is 428, sir. Anyway, sir, it's 482 or 428, sir? Perla Agbuya ang operator, Ma'am Eileen. PUJ ito, ma'am. PUJ. Yes, sir. PUJ ho, sir. Kasi the info that was given to me kanina, 428, sir. 428. 482 nakalagay sa video namin, ma'am. At saka sa plaka yata. Plaka, oo. 482 sa plaka. Gave me, sir, your staff gave me 482. Naku. Nonetheless, sir, we will check again. Yes. Kasi based on the earlier plate number given to us, sir, we did a franchise verification, but I guess that would not suffice now. But offhand, what we can say, sir, is pag TPL ho, una sa tingnan ho muna natin kung di yan colorum. Kasi may mga ilang jeeps na tumatakbo na colorum din. Ayun. So, if kahit ho yung plate number ganyan, Oo. now I'm seeing it on TV, sir, DXE 482, Yes. kahit may plate number silang ganyan, sometimes it is for hire na hindi ho siya PUJ ang denomination niya. It is, let's say, tourist van. Sometimes they make their own plates, gumagawa ng mga kanya-kanyang plaka. Naku po. So, entonces, attorney, wala po ito. Kung ganito, wala sila mga, hindi mag-claim man sila, walang ibibigay sa kanila yung insurance dahil pekendo sila o colorum. Kung colorum ho ang vehicle, sir, it will be a personal liability ng operator. But, let's say, assuming, sir, na yung DXE 482 ay may prangkisa, kung hindi man siya pasahero, meron hong TPL. And per guidance ho na binigay sa akin ng PAMI and SCCI, ang maximum ho na covered ng TPL ay 100,000 per accident po, which covers, let's say, kung lima ang pasahero, lima ang na-aksidente, covered na ho silang 5 dun sa 100,000. Divided by 5 ang 100,000. But in this case po, kung siya lang isa, then yung coverage po niya is 100,000. Hindi ho tama na 50,000 lang kasi ang TPL po is 100,000. Kung attorney, legit siya, hindi siya colorum. Granting na legitimate talaga siya, may prangkisa siya.
Yes, sir. Kung assuming, sir, So, na ganun, sir. alright ma'am, para mabilis na lang tayo. Ano po kaya may tutulong ng LTFRB hinggil sa issue na to at kailangan na maoperahan po ni nanay? Ma'am. Sige, sir, can you, your staff, I will give, alam naman niyo yung number namin. We Opo. will Pwede pa i-facilitate ho namin. I will do again a franchise verification and para we can talk directly to the insurance company para ho, and then we will show cause order ho doon sa operator bakit hindi yan ang ginagawa niya, hindi niya inaasikaso. Hihiringan ho namin. Ipapatawag ho namin yan. Ayun, okay. Kasi ayaw na pong sumagot ni Perla Agbuya ang operator. But anyway, ma'am, pagkatapos po nito, bibigay ho namin yung number ng operator Yan. at detalye ni nanay ngayon, yung anak niya na narito para mapatawag po siya dyan sa LTFRB. Sige please sir. Kami na ang bahala. We will make sure na maasikaso ho siya nung operator at papahiring ho namin sa kanya kung bakit namin hindi suspindihin or cancelhin ang kanyang prangkisa. Alright. Attorney, ma'am, maraming salamat po for your time with us. Attorney Eileen Lizada ng LTFRB. Thank you po. Maraming salamat din po. Anytime you need us, sir, just let us know. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Ayun, Yes, sir. ayos. Mapatawag, show cause, bayaran. Okay. Okay. Kung hindi, kansilado ang prangkisa. Kawawa naman. O ito, related rin pa rin to sa mga abusado, mga chopper. Kapag kayo po'y rumaratsada ng inyong mga sasakyan na walang pakundangan, disgrasya talagang aabutin ninyo. Ito ho, mga pasaway na rider, sapul ho sa kamera ng Kilos Pronto. Diskarte na sa kalsada, takaw disgrasya nga. Panoorin natin. May mga diskarte ang ilang kababayan nating rider na talaga namang mapapakamot ka na lamang sa ulo. Ayaw gamitin ang sentido komon, bara-bara kung umasta. Tulad na lamang ng naaktuhan ng KP team sa White Plains sa lungsod ng Quezon. Nilagyan ng mga concrete barricade o barrier para maging organisado ang daloy ng trapiko. Pero ang riding in tandem na ito, nakipagpatintero pa rin sa mga sasakyan para makapag-U-turn. May U-turn slot naman sa di kalayuan, pero mas pinili nila ang buwis buhay na paraan. Kailan pa kaya matututo ang mga pasaway na motorisang ito? Antayin pa ba ninyong bumulagta sa kalye bago kayo magsisi? The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Ako, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Kung kayo ho'y narito sa aming studio talaga alam nyo, seryoso kami rito. Pero pag mga break ko, tawanan ho kami ng tawanan dito. Para ma-relax din ho yung mga bisita natin. Anyway, sumbong OFW ulit tayo. Reklamo po ng domestic helper sa Riyadh, Saudi Arabia. Mabigat na nga ang trabaho, sagana pa. Hindi po sa pagkain kundi sa bugbog mula sa mga apo ng mga employer niya. Pero wala ring sweldong tinatanggap, Tolben, paring Alex, 3 buwan nang hindi pinapasahod ngayon ng OFW na si Jovi Gaheto. Bukod dito, may bonus pa. Hindi po pera ulit, bonus sa pananakit ang mga apo ng kanyang amo tuwing buwibisita ang mga ito. Tinatakot pa ngayon ang pobreng OFW na ipapakulong at ipapaban sa ibang bansa kung magsusumbong siya. Narito po ang kanyang panawagan. Sana po matulungan niyo po ako dito makalis sa bahay ni Baba. Sinabihan niyo po ako na pag hindi ko pinakansel cram ko sa Pinas,
Ipapulis niyo daw ako. Lahat na lang dito. Binibintang po ng mama niya sa akin. Ninanakaw ko po alahas nila pera. Sana po matulungan niyo po ako dito. Okay. Kasama po natin ngayon sa studio si Nanay Cristina Tanaleo ng ina ni Joby. Tiga Iloilo po siya, medyo mahina po siya mag-Tagalog pero ita-translate na lang namin. Nay, nakakaintindi ka naman ng Tagalog ano? Hindi ka lang makasalita. But anyway, so ito yung hiling ng anak mo sa iyo. Yan po ang anong sabi ng anak mo? Sige po, ilonggo niyo lang. Nagambal sa nga nagteksa sa banaya nga sila nga nahirapan ako dire. Kay ginakastigo sa kuno sang apo sang amaya. Tapos sila nga inang wala pa ko masang ikamama, inadlo hindi ko kugawa dire kay tiway sa kasang ikama. Tapos why sa ikama? Wala, tapos dili pang sildo ya. Tapos ang ini naman, nag-text naman sa nga hambalya sila nga inang ginapahog ako nga ikwaan sa sang video kay para kuno nga ihambalya nga okay lang sa dito sa Saudi. Tatakutin siya na o sabihin mo na okay ka. Nya kay kun hindi siya kuno magpasugot ibinta sa iba ng tao, ibaligya sa iba nga tao, ti sila nga mama buligi nyo man ko di maay. Tulungan daw, tulungan. Ang ibig sabihin na kung sakaling tulungan mo ako mama kasi may balak na ako ibenta. Kasi pag hindi siya magsalita sa video, na parang sabihin na okay na ako. Pero pag siya'y umalis, ibig sabihin yan, pwede siyang i-report. Yun. Kaya humingi ng saklolo. Nag-report na kayo sa agency pa? Nag-report? Oo, nagkadto kami sa Ililo. Tapos ang sabat sa agency sa amon, nga wala man sanang pasa. Ha? Wala sa kuno pasa. Wala naman pasa, kinakailangan may bugbog. Sino yung agency na yan? Ito ba yung Tiffany International Manpower? Sila? Okay, magandang hapon. Belinda Longat, Operations Manager ng Tiffany International Manpower Services. Ma'am, maayong hapon. Good afternoon, sir. Okay, itong kaso ngayon dito ni Joby. Ni Joby, ma'am, nakarating na ho ba sa inyo? Yes, sir. Actually, sir, na-receive po namin yung notice ng repatriation niya. That was June 1 ng 1 p.m. po galing po sa PO. Okay. Nag-instruct na rin kami, nagbigay na po kami ng instruction doon sa counterpart namin sa Saudi. At ang nakausap nila ang employer at the same time, ang polo din, tinawagan po din daw si Ma'am, marababilis tayo at marami tayong mga kasong hahawakan dito ha, masyado slow motion, nakakaantok yung kwento mo. Nasaan na ngayon itong si Joby? Yan. Si Joby, sir, ngayon, dahil nga nung May 30 nga, sinabi niya actually sir, nung May 30 kasi, nabanggit niya sa amin, nasabi niya rin na, nagkasundo na daw sila. Ma'am, nasaan si Joby ngayon? Nasaan, ma'am? Nasaan? Nandun pa po sa employer, sa bahay po ng employer. Yun lang. Bakit hindi mo pa inaalis doon? Dahil sinasaktan daw siya. Tingnan mo yung ginawa ninyo. Nag-report na pala itong pamilya, sabi nyo walang pasa. Kailangan ba magkapasa muna para kumilos kayo? Ha? Sagot. Mayroon po bang, sir, wala po kasi kaming binanggit sa kanila na may pasa. Kasama nga dito yung nanay. Sino nagsabi sa'yo na kailangan may pasa muna? Sino nagsabi sa'yo, Nay? Sila man, nagambal. Sinong sila? Sinong staff doon? Anong pangalan? Hindi ko na kay why kami nakapamangkot. Sa branch po. Sa branch. Sa Iloilo? Sa Iloilo. Sa Iloilo daw. Sa Iloilo. Kay ang sabi hindi man ako no maukiyan kay bata man ako no. Niya malang kay bata malang magsakit malang kuno ang bata hindi man na ya kuno ya kwante hambal ko lingko man bata man ti pro 14 anyos na dako na sila nga pagkatawo. Masakit na ya magsakit. Yung sinasaktan po yung anak niya. Wala raw hindi raw makasakit yun dahil mga bata pero 14 years old na. Teka muna, sandali lang, Belinda, sandali lang. Yes, Kasi parang wala tayong maaasahan makuha, mahihita sa kumpanya ninyong paloko-loko. Ang haba mo pa magsalita. Akala mo ikaw lang yung bisita namin. Sandali lang ha.
Ma'am Josephine Tobia, magandang hapon po. Yes, magandang hapon. Narinig nyo siguro, ma'am, ano? Yes. Oo. Okay, paano po ito? Abay, sinasaktan, sabi ni nanay, kailangan daw may pasa muna para alisin nila yung pobre. Kailangan pa bang hantayin na magkapasa, Ma'am Josephine? Of course, definitely hindi. Kalokohan yan. Papatawag natin yung agency na iyan para mag-explain sa atin bakit kailangan magpasa pa bago mag-report. Okay, hindi tama yun. Ma'am, siguro ma'am, ASAP, kung maaari lang, matawagan po ninyo yung inyong social worker doon o labor officer. Kasi ma'am, sinasaktan daw yung masaklap dito. Binubugbog na nga siya ng amo, may bonus pa, pati yung mga apo, binubugbog siya. Akala siguro stop toy siya. Diyos ko po. Even yung request ninyo kahapon, hindi pa napapadala nung staff ninyo yung mga pangalan tsaka yung request. Kasi we really need to contact our officers ASAP. Pati yung today, maipadala sa akin sana ng staff para ma-text namin kaagad. Alright. Ma-text ninyo yung officer ninyo para ma-contact itong OFW natin. Right, yes. Si Belinda, andiyan pa. Belinda! Belinda? Yes, sir. Gawa ka ng aksyon. Narinig mo, sabi ni Ma'am Josephine Tobia, ang head ng Advocacy Social Marketing Division ng OWA, narinig mo? Yes, sir. Alright, mag-ready ka bukas sabihin mo sa driver mag-ready ka, magtumawag ka ng sasakyan dyan, pumunta ka sa OWA dahil magpaliwanag ka roon. Hindi nga po pwede sinasabi mo na kailangan pag may reklamo, kilos kagad, kilos pronto. Hindi yung... Sir, kumilos na po kami, sir, talaga. Kaya po yung 15 days notice namin. Kilos suso! Meron po kaming 15 days notice po kasi nabinigay sa amin. Kasi haba-haba mo paliwanag. Sige na, larga ka na. Ma'am, sige na. Wala na tayong oras. OWA na lang ang may pakinabang pang OWA. Sige, salamat sa'yo. Antayin mo na lang yung tawag ng OWA. Ma'am Tobia, Josephine Tobia, ma'am, bahala na po kayo. Ano po? Sure, yes. Alright. Kukunin namin mamaya information. Nice, si Ma'am Josephine sa OWA. Okay. Kuhaon niya yung mga detalye, mga telephone number o mga detalye sa anak mo. Gusto naman tani, sir, makapauli na lang sa dayon, sir. Kaya nangutang lang kami dito sa Amon. Di na mag-ibig. Para na lang makakadto kami di. Sige, ma'am. Ugma, pagtrabaho na ng OWA para pauli na si Juan. Kaya nag-amula na bata na kung nuwag nakatilaw, sakit na ako. Dito nakatikim ng palo or ano man. Sakit man para sa amin. Nakatikim yung anak dyan, tapos doon sa abroad nakatikim. Siguro na ipapasensya na malas-malas ang anak yun, nakapunta siya sa bahay ni Lucifer. Nako. Alam nyo mga ka-KP, itong namimiss na mga taga Saudi Arabia, alam nyo mga Pilipino, magaling magluto ho talaga. Kapag binubugbog ninyo yan, hindi talaga magluluto ng masarap yan. Kaya naman po, paring Ben at paring Erwin, isa pong karangalan na gawin po sa ating bansa ang World Street Food Congress. Layunin nito na ipakilala po ang iba't ibang lasa ng pagkain mula po sa iba't ibang bansa. Iba pang mga detalye, panoorin po natin. Tikman na natin. Savor the goodness of international flavors as World Street Food Congress conquers Manila once again. Taong 2013 nang una itong ganapin sa Singapore sa pamamagitan ng Makan Sutra founder na si KF Sito. And it only gets bigger, better and bolder every time. Lalo na't iba't ibang kultura, pagkain at tradisyon ang bumibida rito. Second streak na ng Pilipinas bilang host nation ng World Street Food Congress. Kaya naman, let's toast and experience street food quests at its best. Excited ang lahat para sa dialogues at World Street Food Jamboree. Layunin nito na hikayatin ng industry players na makibahagi sa patuloy na pag-preserve na street food culture. Highlight din ito ang pagbisita ng chef, TV host at international culinary icon na si Anthony Bourdain. Meron ding food demos, courtesy of international chefs. Isa na riyan ang team captain ngayong taon na si Chef Sao Del Rosario. Ibinida niya ang kanyang sisig paella na kinonceptualize para lamang sa event na ito. You wanna try it? You buy it.
Sulit na sulit para sa food aficionados ang World Street Food Jamboree. Pick your choice among the 40 dishes from different countries across the globe. And taste their culture through food in this 5-day gastronomic adventure. Merong 28 food stalls na maaring bisitahin. First on the list, Malaysian cuisine. Explore the truly Asian flavor of evergreen putu mayam. Next, Singapore. Bagay sa mga mahilig mag-try ng kakaibang putahe ang coffee pork ribs burger and curry chicken burger. Patok din ang Hong Kong Street Old Chan Kees fried salted egg pork ribs at cereal chicken chunks. Fresh oyster battered fried to crisp and drenched with sweet tangy sauce naman ang Taiwanese dish na ito that's worth a try. Love nyo ba ang Thai food? Tikman ang samtam at moping na siguradong bubusog sa hapon ninyo. Isama na rin ang grilled glutinous rice with banana o khao nia ping at tam tim grub sa inyong must-try flavors. Check out Mexico's fish taco and pork trotters with black bean tostadas. Or Vietnam's ban su o crispy pancake. May kushikatsu rin na isa sa Japan's most famous street food. At Indonesia's Bali barbecue ribs at batagor. Extraordinary rin ang Indian food with striking flavors of spices and rich sauce. Hindi pa rin patatalo ang Pinoy pagdating sa street food. Dalikas sa atin ang hilig sa tusok-tusok o turo-turo. Nariyan ang Davao's pianggang, grilled chicken and hunay with egg. Bacolod's chicken and asal in pita bread. Iloilo's heritage food na pachoy. Ilocano's pride, ang cheesy version ng empanada. And of course, bagnet pizza. May Europe dishes din na siguradong swak sa inyong panlasa tulad ng bratwurst and currywurst ng Germany. Iba-iba man ang kultura, basta pagkain, siguradong hindi papahuli ang bawat isa. Tunay ngang we can reimagine possibilities with street food culture. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Nagbabalik ho ang Kilos Pronto. Kayo ho'y mga nanunood ho sa amin. Huwag ho kayo manawa pag pinag-uusapan ho yung mga sumbong ho ng mga OFW. Eto ho yung sinasabi ho nating sumbong na kumbagay ay kamanyakan ho ng amo. Wala nang ang sahod. Abay, ang grabe ho, ang kamanyakan nito. Inaabot ho ng ating kababayang Pinay sa kamay ho ng kanyang asal hayop na mabantot na Arabong amo. Ngayon, si Lorme Tanilon, OFW na sa Riyadh, hinihipuan sa masiselang bahagi ng katawan. Hindi pa nakontento, binalak pa siyang gasahain ng kanyang amo. Ang pobreng OFW, 5 buwan ang hindi pinasasweldo. Para makumpirma yung sumbong na yan, diretso tayong kausapin natin si Lorme Tanilon. Lorme, kumusta ka na? Hello po, sir. Kumusta ka na? Hello po, sir. Okay, Lorme, live tayo sa PTV. Kasama natin si Erwin Tulfo, kasama si Alex Santos. Okay, ito bang... gaano kadalas itong manyak mo ng amo na ikay pinagtatangkaan? Nung una po, sir, yung
Yung friend pa kami, kasi kami lang kasi ang nagkaintindihan kasi yung mama niya hindi kasi marunong mag-English. Okay. Parang minamanyak niya ako, parang okay lang sa kanya, parang hipo siya, pinanawakan niya yung puwit ko. Galit po ako kasi akala niya okay lang yun sa akin. Okay. So gusto mo nang umuwi? Opo sir, gusto ko umuwi kasi sige. parang... Okay. Parang ano? Kasi, delikado na. Kasi hindi niya binigay yung sahod ko, parang gano'n na nga parang gusto niya kasi yung kadama siguro nga, gusto niya masisexy. Hindi ako maibigay yun Gusto niya muna magtali kayo, parang ganyan. Baka siguro po sir, kasi hindi niya binigay yung sahod ko Sige. Ganito, tutulong kami sa iyo, pwede ba sa dyan yan? Ganito na, gagawa kami ng hakbang. Pwede ba to? Pwede ba natin sa ano? Okay, sa linya ng telepono na si Bel Seva, recruitment staff ng NLS, or LNS, International Manpower Services. Ma'am Belly, or Bel Seva. Yes. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, sir. Okay. Ma'am, ano ho matutulong? Ito ba nakaabot sa inyo? Minamanya ko siya ng hapon? Wala po kami talagang natanggap na report. Okay, ganito na lang, ma'am. Ganito na lang. Alam ko wala kayo natanggap. Ngayon na alam nyo na ho, naka-ere na ho, Luzon, Visayas at Mindanao, abot ho sa ibahing dagat pa to. Ano ho magagawa ho natin? Hindi ho naman masisinugaling to itong pobre na may video siya na talagang hinihipo-hipuan siya, masiselang parte ng katawan, hindi binibigay yung sweldo. Ngayon nakaabot ho sa inyo, ano ho magagawa ninyo agad? Kahapon po, pagkatanggap ko po ng report po, immediate po, nag-email po ako doon sa counter agency po sa email at nag-send po ako ng messages po sa my WhatsApp. Then po, gumawa po kami ng letter po, pinapirma ko po sa boss ko at sinend ko po mismo kay Madam City Japar yung labat po sa Philippine Embassy po para humingi ng tulong. Okay. Email po na assistant letter po para ma-pull out po siya sa employer at sinabi ko lahat po doon yung regarding po sa complaint niya at CC copy po doon sa Polo at sa OWA po sa may Saudi po. Okay. So, Jan, okay, in other words, meron na kayong ginawa, agaran na rin. Opo, pagkat ano po namin inano ko na po doon, nag-email na po ako, saka sumulat na po kami kay City Japar po. Alright, kami nagpapasalamat sa iyo, Bel, pero kami magmo-monitor sa parte na to, ano? Yes, pero sir. Hindi ibig sabihin na nagsabi na kayo ng ganyan. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa, at iba yung resulta ng gawa. Ngayon, standby ka lang dyan, ano? Okay? Tanungin naman natin, eto, ready na si Miss Josephine Tobia ng OWA. Ma'am, narinig niyo ho ba? Hindi ko nga narinig, Mr. Tulfo. Alright. Ang nangyari ho kasi dito, hinihipuan ho yung OFW ho natin. Okay. Tapos, hindi pinasasweldo, parang may gusto pa na parang i-release ng sweldo, palit muna, makikipag-sex sa kanya. Ako. Ngayon, tutulong naman ho yung agency. Okay? Wala na ho yung OFW nagsabi no, para confirm. Ito na lang ho, ma'am. Gumawa naman hakbang itong agency. Pero sa inyong parte naman ho, ma'am, mabilisan lang ho, kilos pronto. Ano hong inyong ma-advise at magagawa ho natin dito sa tulong ho? Sige, i-monitor namin yung agency na yan kung talagang gagawin niya yung sinabi niya. Yes. We will have also our people check doon sa post. Alright. Kung ano yung kalagayan ng worker. Alright. Para maantabayanan talaga lahat yung ginagawa ng... Sa parte naman ho namin, ma'am, kami ho'y talaga magmamasid din. Titingnan ho namin both ways na parang doon ho sa OFW at doon sa agency. Pero makikipagtulungan din ho kami sa inyo, ma'am, ha? Sige po. Thank you, ma'am. Thank you rin. Alright. Well, ganun na lang siguro, ano? Marami si Bel, okay si Bel. Oo. Bibigyan natin ng few days yun, or a week or two. Pero hindi ibig sabihin lagi mga tol, Lex, ano? Ako yung kampante na tayo. Kampante na tayo. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa, resulta ng gawa. Tuloy-tuloy ang monitoring yan. Alright. Anyway, dito naman tayo, paring Alex Tolben. Kasama natin ngayon dito sa studio sina Juan Antipas Jr. at Jose Loranya, dalawang CQ na inireklamo ang kanilang ahensya. Inireklamo nila ang St. Zacharia Security Agency Incorporated dahil sa hindi pagpapasahod sa kanila ng 4 na buwan mula February 2017. Dahilan ng ahensya, hindi pa raw kasi nakakabayad ang kliyente nila na si Edwin Lim, may-ari ng loteng binabantayan ng mga CQ. Si Jose Loranya nag-resign na lamang sa ahensya para makahanap ng ibang mapasukang agency. Pero pati ang kanyang cash bond, iniipit din ng ahensya.
Mukhang winan 2-3 yata ito. Anyway, magandang gabi po sa inyo, sir. Alright. Magandang gabi po, sir. Okay. So, kayo ho yung nag-resign na? Ako po, sir. Ay, ikaw nag-resign para makahanap. Pero, yung magkano ba yung cash bond? Yun po, sir, hindi namin alam, sir, kasi hindi pa kami nakasahod, sir. So, hindi na binigay yung cash bond? Hindi po. Tapos, yung 4 na buwan na sweldo, wala na rin? Wala po, sir. Ano sagot? Dahil? Hindi pa nakabayad kliyente nila, sir. Hindi nyo na problema yun. 4 na buwan. Ganon din ho kayo, sir. Ganon din ang sabi sa inyo. Pareho ba yung pinagbabantayan ninyo lupa? Nagpapalitan kayo sa 24 hours? Opo, sir. So, doon ka pa rin sa ahensya ngayon o bumitaw ka na rin? Andun pa, sir. Alright, sandali lang ha. Alright, okay. Sinubukan natin tawagan, Tolbe, ng Saint Zacarias Security Agency Incorporated, pero hindi na matawagan. Ay, nakong Dorobo. Fly-by na dito, mga buwak na ito. Parang taliwas sa pangalan ng kanilang ahensya. Taliwas talaga. Alam mo ba yung si Saint Zacarias? Propeta yan. Propeta. Oo. Tapos hindi makausap. Napapansin ko, marami mga establishment gumagamit ng mga santo-santo, pero mga demonyo ang dating. Diyos ko po, iyan ang sinasabi natin. Oo. Mario Joseph. Ay, paano ito ngayon? Diretso tayo sa ano? Sa labor. Sa labor. Or sa PNP Social. Tama. Sigurado, para cancelahin na yung lisensya nito ng yung pagiging security agency nito. Ilalapit natin ito. But anyway, for now siguro, sir, bukas na bukas, sasamahan namin kayo sa Department of Labor. Ano po? Sa National Labor Relations Commission, NLRC. Ano po? Ayaw sumagot si attorney. Si attorney. Samahan na lang natin bukas ito ng staff namin para mag-file po ng kaso para doon kayo magkumprontahan sa National Labor Relations. Actually, meron tayong mga naidulog na mga ganong problema. Binabayaran ka agad kapag dumating dito sa Kilos Pronto. Of course. Ayos yan. Alright. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Kasama ho natin ngayon sa studio sina Henry Sin. Siya po ang Pangulo ng Central Filipino-Chinese Fire Rescue Group. At ang kasama ho niya sina Eric Impang, si Eddie Ariza at si Francisco Caldoza. Ito po sila yung tinulungan ho natin dahil na makaraan pong last March sila po dumulog dito dahil ho yung isa pong napagbentahan, binili ho nilang truck na fire truck, ayaw ho sa uli sa kanila. Yung pera na gusto sana nilang maibalik dahil gustong binawi ho ng Chinese, di ba, Ben? Binawi, ayaw ibigay. Nang pumasok na ho si Ben Tulfo ho dito, ayun, agad-agad hong naibalik yung pera, nahasalaga hong 400,000 piso. Hindi biro yan. Hindi biro ho yan. Pero kami ho dito, hindi wala hong kapalit ang tulong ho namin dito. Pero biglaan po dumating ho si Henry Sin at may dala hong sorpresa sa amin. Henry, ikaw nang bahala kung ano yan. Bali, ito po ang dala namin na Certificate of Appreciation po. Para po sa inyo. Ito po dahil po sa inyo, mas malaki po na itutulong namin ngayon. Nagkaroon po kami ng rescue van ngayon, ng association. Ngayon, mas marami kami natutulungan, lalo na yung wheelchair donation. At yun yung mga elderly na nangangailangan ng tulong. So yung may van na kayo ngayon? May van po kami ngayon. Yung fire truck susunod na? Yun po yung susunod namin pong project. Maganda to dahil kumusta naman yung Chinese na? Okay na sa'yo? Actually, sir, sa ngayon, tahimik na po, sir. Okay. Sa uli na yung pera. Sa uli na ba? Sige, baka pwede nang ano ba yung certificate? Sir, ito po,
Ibigay po ng association po kay Sir Ben Tulfo po. Ako'y graduate na ngayon. Ito po kay Sir Alex Santos. Thank you. Ay, muntik isa pa lang tayo. Siyempre naman. Yan. Kita mo na. At ito po kay Sir Erwin Tulfo. Sabang, ilagay ito ha. Ilagay ito sa opisina ko. Ayan. Yan. Ayan. Talagang... Nakalagay mo dito, for your valuable support and endless effort in recognizing the vision, mission, and goals of the group, Central Filipino Chinese Fire Rescue and Civics Welfare. Thank you so much. Kaming souvenir po na ito na po yung resulta na sir yung ito yung van. po na na mo sa video. Ito yung van daw. Yan. Direct pakita mo yung van. Tingnan mo yan ang van. Yan na yung van. ba? Ilapit ko na lang Alex yung tasa. Ayan. Kita mo ba? Hindi. Mali. Yan. Yan. Pakaganda. Susunod may tatak na huli ang kilos pronto yung van. Easy. Thank you ha. Thank you. Yan. Okay. Dito sa. Yan. Dami naman. Gabala pa kayo. Kita mo nga naman to. Yan. Ito taso ko amang. Ito sa akin parang kulurum. Naka-short pants, naka-t-shirt na. Bondat pa. Alam mo, bondat pa. Ito na lang. Mas maganda. Yan. Ako dito na. Oy, ulitin natin walang kapalit ho ang aming tulong dito Pero thank you so much po sa pagkilala sa amin. Okay. Dahil diyan, ito naman ang aking gagawin next, Yan. Dahil dito sa ginawa natin, gaganahan ako manghambalos dun sa mga durobong ayaw magbayad at niloloko ang kapwa. Kasi kabutihan sila Tama. Kabutihan Kawang sa kabutihan. Kawang gawa. Di ba? Kung sino pong gustong tumulong sa grupo nito, dahil kawang gawa ko yan, mas maluwag sa ating tumulong sa kanila. Diba? Kung sakaling gusto nyo mag-donate sa kanila, diretso, dahil marami silang ginagawa sa elderly, wheelchair, ano pa? Actually sir, meron po kami ngayon isang pasyente na elderly po. Pagkatapos namin nag-wheelchair donation last week, meron po kami isang elderly na na-meet. Siya po ay isang 84 years old po. So, nangailangan po siya ng check-up ngayon. Okay. So, kami po, nag-usap-usap na rin po kami para matulungan po si Lola. Kayo ba nakikipag-ugnayan sa PCSO? Actually, sir, ngayon pa lang po. Ano pa lang po kami. Kasi makakatulong din sa inyo. Okay. Thank you so much. Okay. Maraming salamat sa mga miyembro niyo. Thank you so much. Okay. Dahil higit sa sumbungan na investigahan at isyong kailangan solusyonan, serbisyong pampubliko dapat kilos. Pronto!